Kayo po ay isang supervisor na bigla ang ginawang direktor. Alam nyo ba nung time na yun na kayo ba ay ginawang direktor? Hindi po, sir. Nalaman ko lang po at talagang warrant na siya. Tinanong mo ba yung amo mo na bakit mo akong ginawang direktor? Tinanong ko siya, sir, kaya lang ang sagot niya sa akin is lagi na lang yung parang matagal na raw pong kaso. Sabi ko, paano po naging matagal na kaso? Hindi ko nga alam ito. Ginamit ng kanilang kumpanya ang kanyang pangalan na wala niya pahintulot na gawing member of the board of director. Pwede niya pong panagutin yung kumpanya for fraud or falsification of documents. So pwede niyang file ng criminal case yung kumpanya niya upang mapuwersa yung kumpanya niya na isettle yung complainant upang mapuwersa yung complainant na i-permanently dismiss yung kaso niya. Tumulog po ako dito dahil nga doon sa dati kong employer ng Perfect Happy Shop. Dating supervisor, naayos po ako ng mga gamit, mga display. May 3 polis na dumating, hinahanap yung pangalan ko. Sabi niya, bigla is warrant. Taka na po ako na pumasok po ako sa loob sa may manager namin. Sabi ko, bakit ako may warrant? Binigyan daw nila ako ng warrant kasi ako daw yung nakalagay as director. Nagulat niya po ako, bakit ako naging president? Employee po ako. Gusto ko lang pong malinis talaga yung pangalan ko kasi syempre, tagal ko po nagtrabaho sa kanila, 13 years, gagamitin yung pangalan mo nung wala kang alam. Ngayon na makakausap na natin ang live dito sa ating studio. Ito nagre-reklamong empleyado na si Leni Partible. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Kayo po ay isang supervisor na bigla ang ginawang direktor. Alam nyo ba nung time na yun na kayo ba ay ginawang direktor? Hindi po, sir. Nalaman ko lang po at talagang warrant na siya. Tinanong mo ba yung amo mo na bakit mo akong ginawang direktor? Tinanong ko siya, sir, kaya lang ang sagot niya sa akin is lagi na lang yung parang matagal na raw pong kaso. Sabi ko, paano po naging matagal na kaso? Hindi ko nga alam to. 2021 po kasi yung case na yun. Bakit na-involve ang pangalan mo? Yun na nga po, sir. Tapos nakita ko na lang doon sa mga details na hinanap ko. May mga peke na siyang signature. Tapos May mga pangalan ko peke yung na nakalagay. signature. Ito ba ay pina-validate mo? Hindi pa, sir. Pero dinaan ko muna kay Bitag po, sir. Muna. Okay, dinaan mo muna sa amin. Ngayon ay, since ito ay court case, no, siguro we'll not talk about much since it's already a case of court. Yes, tsaka malinawan po ako kung ano yun. Kung yung probationary na yun, wala na ba siyang kaso? Anong probationary? Kasi nakalagay po is probationary na, na dismiss po. Probationary dismissed ang Opo. iyong kaso. Opo, yun nakalagay doon po sa papel na huli, binigay sa akin. Okay. Ngayon, matanong ko lang, kailan nagkaroon ng order na provisionary dismiss ka? Last November pa po yun pagkakalala ko. November, anong taon? 2023 po. Sige, siguro no, para sa iyo, siguro wag na natin masyado pag-usapan yung issue. Gusto mo lang is since naman nagkaroon ng provisionary dismissal, ito ba ay meron pa bang record sa iyong pangalan? Malinis ba or meron pa rin bang sabit or whatsoever? Sige. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya si Ma'am Judge Angelina Mauricio, ang ating Bitag resident lawyer. Magandang umaga po sa inyo, Judge. Naririnig ko yung problema ng ating kababayan. Ang provisional dismissal ay, in short, tinatawag na temporary dismissal. Pwede itong buhayin ng complainant kung gugustuhin niya in a certain period of time, which is 5 years. After 5 years, pwede pong mag-file ng motion yung ating complainant na i-permanent dismissal na po yung kaso so that the case will be permanently closed. Kasi sabi niya rito, kung tama po ang aking pagkarinig, ay na-provisional dismiss yung kanyang kaso last 2023. Yes, correct. She has to wait for 5 years for her to file the permanent dismissal. 5 years to file the Ang permanent nangyari po dismissal. yan, Okay. Yung circumstansya na nasangkot po siya sa tax evasion case ng korporasyon at ginamit ng kanilang kumpanya ang kanyang pangalan na wala niya pahintulot na gawing member of the board of director, pwede niya pong panagutin yung kumpanya for fraud or falsification of documents. So pwede niyang file ng criminal case yung kumpanya niya upang mapuwersa yung kumpanya niya na isettle yung complainant upang mapuwersa yung complainant na i-permanently dismiss yung kaso niya. Kasi ang problema ng ating kababayan is yung waiting period for the motion to file a permanent dismissal. Kasi kung 2023 na, kung na provisionally dismissed, so
So she has to wait for 5 years. So Yes. 2028, di Yes. po ba? Yes. Malayo pa po yun. But if he wants to pressure yung permanent dismissal, pwede niyang i-pressure po yung korporasyon na gumamit sa pangalan niya by filing a criminal case upang yung kumpanya niya ay mas settle yung complainant, at yung complainant on the other hand could permanently ask for the permanent dismissal of the case. Ganon po siguro sa sitwasyon ng ating kababayan upang Okay. masolusyonan ang kanyang problema na gusto niya nang wala siyang record na Okay. criminal records sa hits sa NBI or sa police natin. Okay. Judge, gusto ko lang i-clarify kasi meron akong pinahanda dito na graphic siguro ng document na kung saan, pwede ba natin ipa-flash? Nakalagay dito, Judge, na provisionally dismissed if the prosecution fails to cause the revival of the instant case within a period of 1 year from today. The provisional nature of the dismissal will become automatically permanent after the lapse of the said period. So, Okay. clarification lang po for that statement. That's good po kasi at least the court put a timeline on when she could permanently dismiss yung kaso. Yes. And favorable sa kanya yan. Now, Yes. 2025 already, pwede na po siyang mag-file ng motion Pwede for na. permanent dismissal using as legal basis the court's timeline in that dispositive portion ng order niya na 1 year. Okay. Pwede na po yan. Okay. So, imbis ma'am, from your previous statement na 5 years po ang sinasabi, pwede na po na ang mangyari is since the timeline that was set by the court has been lapsed, pwede na po siya mag-file. Opo, opo. Kasi Okay. yan naman yung panang discretionary on the part of the court, yung Okay. time bar nung pag-file na ng permanent dismissal. Maybe it's because of the circumstances of the case, kaya Yes. nga gano'n ang binigay ng korte sa kanya, Alright. which is 1 year period. Okay. Ngayon, Pwede Judge... na po siyang mag-file. Yes, okay. Judge, ngayon naman po, another question is, magkakaroon ba ng sinasabing hits sa NBI or any kind of criminal record kahit man sabihin natin na nag-lapse na po yung sinasabing 2 years or 1 year timeline na binigay ng court? Opo, meron po ba yun? Until and unless the court will lift the notice dun sa NBI, and Yes. ang pag-lift lang po ng korte is through another order issued by the same court na permanently dismiss na yung kaso niya. So wala na po. Yun po ang gagamitin niya, yung order ng court, kung sakasakali siyang mag-abroad, eto may order na ako ng permanent dismissal. Okay, okay. Oo. Kaya kinakailangan niyo, Judge, no, gamitin yung document and basis yung gamitin yung document kanina na flinash ko and use it as a basis para makapag-file ng sinasabi ng motion for dismissal para matanggal yung sinasabing record doon sa kanyang pangalan. Tama po ba? Opo, motion to file motion for permanent dismissal Okay. ng kaso. That will terminate completely yung kaso niya. It will obliterate any records whatsoever in the NBI or police doon insofar as that case is concerned laban sa kanya. Okay. Sige po. Siguro tanungin ko ang aming complainant ngayon si Ma'am. Ma'am, may any follow-up questions pa ba kayo kay Sino po Judge? magpa-file, bali? Yung sa BIR po o talagang po ako? Mhm. Kasi si BIR po yung nag-file sa akin. Judge, tinatanong lang po niya kung siya ba daw magpa-file or BIR for the motion for permanent dismissal. Ikaw ang magpa-file, kabayan, at hingi mo tulong ng PAW. Motion lang naman yon. Isusumiti sa korte, formally asking the court to permanently dismiss. Madali na lang po yon. Hindi na po, wala na pong hearing yon. Isusumiti lang sa korte yon. So that the court will have a legal basis in permanently dismissing the case. Kasi bibilangin lang naman nila yung period at titignan nila yung Tama. record kung di-revive ng complainant o hindi within the 1 year period. At kung wala naman silang record na motion to revive yung complainant, i-dismiss permanently yung Tama. kaso mo. So no worries about that. Ano po? Tama. Alright. So with that said, Judge, I think all set na tayo dito, na clear na dito kay Ma'am na may pagkakataon or may chance pa siya in the near future na talaga maasikaso yung kanyang sinasabing record sa ngayon. So with that said, Judge, kami ay magpapasalamat po sa inyo.
Maraming salamat din sa iyo, Mr. Carl Tulfo, at magandang araw sa inyo. Ng araw din po. Alright. So ma'am, sana naging clear na sa inyo na pwede na kayo mag-file, no? We'll also, if wala pa kayong sinasabing representative or abogado, siguro maggawa na lang din kami ng endorsement para din po sa PAW para ma-refer ang inyong reklamo. Okay po? Okay po. Okay. So with that said, ma'am, kami ay magpapasalamat sa Okay inyo. po. Maraming salamat po. Alright. So, dyan na tayo magtatapos sa ating programa ngayon. Lahat ng reklamo, sumbong at hinaing. Pinapakinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na Ipabitag Mo Helpdesk.